Mga kapatid, babasahin natin ang paksa ng ating leksyon, ang talinhaga tungkol sa kasalan. Ang talinhaga tungkol sa kasalan ay sinalita ng Panginoong Hesukristo sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda sa Israel pagkatapos niyang salitain ang talinhaga tungkol sa dalawang anak at ang talinhaga tungkol sa ubasan at mga magsasaka o mga katiwala upang ipakita sa kanila ang kasamaan ng hindi pakikinig sa mga isinugo ng Diyos at ang hindi pagsunod sa kanyang mga kautusan. Dumako tayo sa unang bilang, mga kapatid. Ano ang isinasaad sa talinhaga tungkol sa kasalan? Ang sagot, basahin natin. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sa ikalawang bilang, ano ang ginawa ng hari nang sumapit na ang araw ng handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki? Ang sagot, isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Sa ikatlong bilang, anong ginawa ng hari nang tumanggi ang mga inanyayahan na dumalo sa piging ng kasalan na kanyang inihanda? Ang sagot, muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan, nakahanda na ang mga pagkain. Kinatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat. Halina kayo. Sa kasunod na bilang, pinansin ba ng mga inanyayahan ang iba pang mga lingkod ng hari na pinapunta sa kanila upang sila'y muling anyayahan? Ang sagot, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid, mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo, sinunggaban naman ng iba. Ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Sa ikalimang bilang, anong naging damdamin ng hari nang hindi pansinin ng mga inanyayahan ang kanyang paanyaya sa kanila? Sa halip ay sinunggaban, hinamak at pinatay ang mga lingkod niya. Ang sagot, galit na galit ang hari. Kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Sa kasunod na bilang, ano ang ipinasya ng hari na gawin dahil handa na ang piging ng kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan? Ang sagot, pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda ng mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Sa kasunod na bilang, anong nangyari nang pumunta ang mga lingkod ng hari sa mga pangunahing lansangan at inanyayahan sa kasalan ang lahat ng kanilang makita? Pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod, isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama at mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Sa kasunod na bilang, anong napansin ng hari nang pumasok siya sa bulwagang pangkasalan upang tingnan ng mga panauhin? Ang sagot,
Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panawin. Nakita niya isang taong hindi nakadamit, pangkasalan. Tinanong niya ito, "Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?" Hindi nakasagot ang tao. Sa kasunod na bilang, anong ipinag-utos ng hari sa mga lingkod niya na gawin sa lalaking dumalo sa kasalan, subalit hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Ang sagot, sinabi ng hari sa mga lingkod niya, "Talian ninyo ang kanyang mga kamay at paa. Itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Sa kasunod na bilang, ano ang sinabi ng Panginoong Kristo sa mga pangulong saserdote at sa mga matatanda sa Israel pagkatapos niyang salitain sa kanilang talinhagang ito? Ang sagot, sinabi ni Jesus, marami ang tinawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Mga kapatid, ang hari na binabanggit sa talinaga ay lumalarawan sa Diyos. Ang anak naman na pararangalan sa kasalan ay ang Panginoong Kristo. Ang Israel na siyang unang bayan ng Diyos ang tumanggap ng paanyaya upang makadalo sa kasalan, subalit nang sumapit ang kasalan, tumanggi silang dumalo. Subalit dahil sa nakahanda ng piging para sa kasalan, idinaos ito kahit di nagpahalagang dumalo ang mga unang inanyayahan. Kaya nabigyan ng pagkakataon ng iba na makadalo sa kasalan. Itong nagbigay daan sa pagtatatag ng Panginoong Kristo ng kanyang iglesia noong unang siglo, na kinaaniban ng mga Hudyo at Hintil na sumasampalataya sa kanya, kaya nabigyan sila ng pagkakataon sa pagtatamo ng kaligtasan. Sa talinhaga, samantalang ang mga paunahuhin ay nakaupo, nagsasaya, may isang lalaking nakatawag ng pansin dahil sa di niya pagsusuot ng damit pangkasalan. Bakit mahalaga na ang pagsusuot ng tamang kasuotan para sa kasalang ito? Sa Apokalipsis ay binigyan diin ang kahalagahan ng angkop na kasuotan sa kasalan. Tayo'y mga galak at tayo'y mga sayang mainam at siya'y ating luwalhatiin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa'y nahahanda na at sa kanya'y pinagkaloob na damtan ang kanyang sarili ng mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siyang mga matuwid na gawa ng mga banal. Sa pagkakasal na ito ng kordero, ang Panginoong Kristo sa kanyang asawa na siyang iglesia. Sa pagbabalik ng Panginoong Kristo, suot ng babaeng ikakasal o ang iglesia ang mahalagang lino na tumutukoy sa matuwid na gawa ng mga banal. Ginamit ng Biblia ang kasuotan na paghahalin tulad upang ipakita kung paano natin dapat ibihis ang bagong pagkatao o ang pamumuhay na kalugod-lugod sa Diyos. Itinuro ni Apostol Pablo sa mga unang Kristiyano ang ukol sa bagay na ito at inyong iwan tungkol sa paraan ng pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan ng pagdaraya. At kayo'y mga bago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao
na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran, sa kabanalan ng katotohanan. Winakasan ng Panginoong Hesukristo ang pagsasabi na marami ang tinawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Ang salitang pinili, mga kapatid, ay tumutukoy sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na hindi lamang tinanggap ang tawag ng Diyos, kundi nagpasyang dadalo sila sa kasalan na suot, ang angkop na kasuotan o yung matuwid na pamumuhay, at mananatiling tapat sa kaharian o sa kanilang pagkaiglesia ni Kristo. Para sa kanila, ang kaharian o ang iglesia ang lahat-lahat sa buhay nila. Nakahanda silang gawin ang lahat ng pagsasakripisyo, pagtanggi ng sarili, upang mapatunayan ang kanilang karapatan sa Diyos at sa kanyang mga kautusan. Paalala ng leksyong ito sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na hindi pa lubos na nagbabagong buhay. Dapat na silang mabuhay ng matuwid dahil kung hindi, mawawala sa kanila ang karapatan sa pagdalo sa kasalan o sa pagsasama ng Panginoong Hesukristo at ng kanyang iglesia sa kaharian ng langit pagdating niya. Mga kapatid, yan ang ating leksyon. Basahin natin muli ang paksa, ang talinhaga tungkol sa kasalan. Tumayo po kayo at tayo ay mananalangin. Panginoon po namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo. Muli mong ipinahintulot na kami ay makapagpuri at makasamba sa iyo. Nawa po tinanggap mo ang aming pagluwalhati sa iyong napakadakilang bangalan. Basbasan mo pong patuloy ang aming puso, ang aming kaisipan. Likhaan mo kami ng matuwid na pananampalataya upang kami makapamuhay ng karapat-dapat at naaayon sa iyong banal na paningin. Basbasan mo po ang bawat sambahayan. Nawa po lahat kami manatili sa tamang landas na maghahatid sa amin sa kaligtasan. Salamat, Ama, sa pagkasangkapan mo sa aming mga pagsamba. Patuloy kaming nagagabayan ng iyong mga salita upang kami manatiling karapat-dapat sa mga paglilingkod sa iyo. Tumitiwala kami, Ama, na sa tuwing kami sumasamba, iba yung kalakasan ang ibinibiyaya mo sa amin para kaming lahat makapanindigan sa wastong paglilingkod sa iyo. Patawarin mo po kami anuman ang aming kasalanan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.